Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunobos na si Jesus, mula ngayon at magpakailan paman. Mapalad ang lumalakad sa daan ng dakilang Panginoon. Aking iniibig na mga kapatid, maraming kasabihan ang inyong natutunan sa buhay na yan. At nag-iiwan ng magandang aralin na siyang tuntungan ninyong mga tao habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw. Sa isang ako na natuto sa kanyang pag-aaral, sa kanyang buhay, naging matalimahin sa utos ng Diyos. Ang kanyang kaaliwan, aking iniibig na mga kapatid. Palaging pag-aani ang panahon sa kanya. At sa mga hindi tumatalima, aking iniibig na mga kapatid, ang panahon ay laging taglamig sa kanya. Ito ang unawain ng aking iniibig na mga kapatid. Sapagkat dumadating ang panahon sa kalagayan ninyo mga tao kung saan nagiging balisa kayo. Nagiging balisa kayo, aking iniibig na mga kapatid, sapagkat hindi nyo nalalaman kung ano ang bukas sa inyong buhay. Aking iniibig ng mga kapatid. Magpasalamat kayo lagi na sa harapan ng dakilang Panginoon. Ano man ang dumating sa inyong mga kalagayan, ito, ipagpasalamat ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat diyan makikilala ang inyong pananampalataya sa kanyang banal na harapan. Aking mga iniibig na mga kapatid. Bakit dumadaan ang tao sa tiisin ng buhay? Bakit dumadaan ang tao sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay? Aking mga iniibig na mga kapatid. Walang sinuman ang nakakaarok at nakakatalos sa karunungang makalangit at sa kanyang kapangyarihan, aking mainiibig na mga kapatid. Kaya nga, kung kayo'y nasa gitna ng kaligaligan, aking mainiibig na mga kapatid, manatili kayo palagi sa panalangin. Manatili kayo sa kapayapaan, aking mainiibig na mga kapatid. Sapagkat ang inyong kapayapaan ay saring kapayapaan ng inyong kapaligiran. Aking mainiibig na mga kapatid. Kung kaya nga, kayo na mga nag-aaral sa loob ng patro ng diway, lahat ng kaparaanan ay tinuturo sa inyo ng kabatlayaan upang sa ganun, lumakas at tumatag ang inyong pananampalataya. Pananampalataya na siyang tuntungan ng iyong buhay habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw, aking may iniibig na mga kapatid. Isang pananampalatayang naroon ang pananalig at naroon ang pagtiwala ninyo sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat
na kailanman. Iingatan kayo at hindi kayo pababayaan ng dakilang Panginoon. Subalit ang tao, taglay ang kahinaan ng laman, tumatalikod pa rin sa paggawa ng kabutihan. Ang tao ay tumatalikod pa rin sa paggawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa harapan ng dakilang Panginoon, kung kaya nga't aking mainiibig na mga kapatid. Habang nariyan ang buhay sa inyong mga kalagayan, gumawa kayo ng kabutihan. Gumawa kayo ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Aking mainiibig na mga kapatid. Kung dumating man ang mahigpit na pag-aaral sa inyong mga buhay, mga kayo, aking mainiibig na mga kapatid. Sapagkat kung dumating ang mahigpit na pagsubok sa inyong buhay, aking mainiibig na mga kapatid, dito pumapasok ang Panginoon sa inyong mga puso. Bakit pumapasok aking mga iniibig ang Panginoon sa inyong mga puso? Sapagkat wala kayong ibang pagsusulingan. Tumingin man kayo sa kabila, sa inyong harapan, sa likuran, maalaala ninyo na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng siyang hantungan ng inyong mga buhay habang kayo'y nabubuhay sa kapatagang lupa. Aking mga iniibig na mga kapatid. Kayo na mga nanguna sa katulang espiritismo. Kayo ang magiging silbi. Kayo maging pinuno. Kayo maging leader ng mga kapatid nyo sa inyong mga likuran. Kaya maglilingkod sa kanila, aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat magsisilbi kayong buhay na modelo. Halimbawa, sa inyong mga kapwa, aking mainiibig na mga kapatid. Tanawin ninyo, sa loob ng lundo, ang mga kabataan, na inyong namamasdan sa mga sandaling ito, aking mainiibig na mga kapatid. Saan patutungo ang kanilang pananampalataya? Saan patutungo ang kanilang mga hakbang, aking mainiibig na mga kapatid, kung kaya nga kayo, na natataglay ng karunungang makalangit, igiyan ninyo sila. Iakay ninyo sila sa matuwid na daan upang sa ganon, hindi sila maligaw ng landas sa kanilang buhay, aking mainiibig na mga kapatid. Saksi kayo sa mga panahon ito, ang paglago ng suliranin ng inyong mga lipunan. Saksi kayo, aking mainiibig na mga kapatid, sa mga mabibigat na dalahin ng bansang ito, aking mainiibig na mga kapatid, mapalad. Kung sa pamamagitan ninyo, mabuhay ninyo ang pananampalataya ng mga kabataan ito. At simula sa araw nito, magpatuloy sila aking mainiibig na mga kapatid ko. Kaya nga, ang layunin ng buhay ay layunin kung saan ang isang ako ay matuto ng paggawa ng kabutihan, maglingkod sa kanyang kapwa, at higit sa lahat, ang pag-ibig na siyang unang ipinakilala sa inyo ng dakilang Panginoon. Ang pag-ibig na yan, hanggang doon sa kaaway, ay ipapakilala ninyo ang pag-ibig, aking mainiibig na mga kapatid. Mapalad kayo. Mapalad kayo ng mga espiritistang nayuyungan ng kaliwanagan na nagmumula sa kaitasan, sapagkat ito ang nagsisilbing bakod upang kayo'y huwag maligaw ng landas. Ito ang nagsisilbing bakod na kayo'y manatili sa kanyang banal na harapan, aking mainiibig na mga kapatid. Sapagkat hindi lahat ng mga mag-aaral ay nakakatagpos
ng kanilang pag-aaral sa loob ng paturuan ng diwa. Karamihan sa kanila aking mga iniibig ng mga kapatid ay tumatalikod at tumatalikod sa dakilang Panginoon at hindi na natiling nakakapit sa tunay na puno ng ubas. Kaya nga aking mga iniibig na mga kapatid, hanggat nariyan ang lakas sa inyo mga bisig, hanggat nakikita ninyo ang inyong kapaligiran, aking mga iniibig na mga kapatid, puspusin ninyo at puspusin ninyo ang inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon na kailanman walang makapagpahiwalay sa inyo sa tunay na puno ng ubas na walang iba kundi ang dakilang Panginoon. O aking nga iniibig na mga kapatid, harinawa, ang inyong pag-aaral sa mapalad na umagang ito'y magiging karagdagan ng karunungang isusubin ninyo sa inyong mga lukbutan, aking nga iniibig na mga kapatid. Filipos 4, 4 hanggang 7. Pakibasa. Unawain ng aking may iniibig na mga kapatid. Katotohanan nga, marami kayong pangangailangan. Marami kayong daing at hibik sa harapan ng dakilang Panginoon. Ano ang wikas santong kasulatan? Hanapin mo na ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang kaluhatian at ang lahat ay magiging karagdagan sa inyo, aking may iniibig na mga kapatid. Yan ang aking taliwan na iniwan ko sa inyo sa mapalad na pag-aaral sa mapalad na umagang ito. Ang ating pamamaalam, Efeso 6, huling 3 sitas. Pakibasa. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang laging sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, dito sa paturuan ng diwa, ang lahat nga ng bagay na inyong matututunan ay tunay na ninanais ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay may pangunawa sa lahat ng bagay, na kung inyong susuriin, dito pinagkakaloob ang mga bagay na pangunawa ayon sa Espiritu. Sapagkat natututunan ng isang mag-aral ang paggawa ng kabutihan, na kung kayo'y pumaparoon sa mga landasin ng may kagulumihanan, katotohanan ang inyong mga bitbit daladalahin ay ang karunungang ayon sa naisin ng dakilang Panginoon. Sapagkat kung hindi nga magkagayon, sa inyong paglalakbay, ang bawat isa sa inyo ay patuloy at patuloy na magugulumihanan sa kapaligiran. Maraming katanungan ang darating sa kaisipan ng mga mag-aaral. Maraming bagabag na damdamin ang siyang laging inyong madarama. Kung kaya nga ang kaitaasan ay malaon nang nagbubukas ng pintuan sa lahat at bawat isa, na kung ito inyong ang gaganapin o papasukin, anumang bagay dito sa sanlibutan, ang pumasok nga'y
walang anuman sa Kanya ang mga bagay na nakikita at madarama. Mga iniibig na mga kapatid, sa papaano ba ang kaparaanan magturo ang kaitaasan sa lahat at bawat isa? Ito'y isang paglalatag ng isang pag-aaral na anumang inyong maging kalagayan ay nararapat sa lahat at bawat isa. Na anumang inyong katayuan, maging isa kayong magulong o kabataan, ito'y nararapat sa bawat isa sa inyo. Sapagkat kung kayo'y naparirito dito sa sandaigdigan, ay hindi kayo nananatiling bata. Bagkus dadaanan nga ninyo ang isang pag-aaral na kung saan ito'y nararapat sa bawat isa sa inyo. Mga iniibig na mga kapatid, ang kagalakan ng kaitaasan sa lahat at bawat isa ay tunay ngang Kanyang ipinagkakaloob sapagkat sa inyong mga pagsusumikap, sa inyong mga kaparaanan, tunay na kayo'y napalalapit sa Kanyang kaharian. Sapagkat ang bawat isa'y nagkakaisa upang nang sa gayon, ang inyong mga tungkulin nga ay inyong magampanan. Ang kaitaasan ay nalulubod sapagkat ang pagkakaisa ng bawat isa ay tunay ngang ayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga iniibig na mga kapatid, ang katapatan sa kaitaasan sa harapan ng dakilang Ama ay Kanyang napagsisino sa Kanyang harapan. Na tunay na binibigyan ng dakilang Panginoon ng pag-asa ang bawat isa sa inyo. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya't nararapat lamang sundin ng bawat isa na kung kayo'y humaharap sa Kanyang harapan, ang inyong kabuuan nga'y nararapat lamang na inyong maipagkaloob. Upang nang sa gayon inyong matutunan ng malalim ang naisin ng dakilang Panginoon. Na bagamat sa inyong mga kalagayan, ang pagharap sa isang obligasyon ay hinahanapan ng isang katapatan. Na anumang dumating sa inyong buhay, maging tinatawag man ninyo itong isang pagsubok, ang bawat isa ay hindi matitinag. Sapagkat ang bawat isa ay naninindigan na ang Panginoong Jesucristo ang kanilang gabay, na anumang landasin ng ng dakilang Panginoon ay tunay ngang nagnanais ang bawat isa na ito'y masundan. Mga iniibig na mga kapatid, humayo kayo at palaguin pa ang biyayang nasa inyong mga harapan. Gawin nga ninyong maging karapat-dapat sa Kanyang harapan. Ibigay nga ninyo ng may kabuuan ang inyong mga sarili. Hindi lamang dito sa loob ng paturuan, bagkus hanggang doon sa kung saan naabot ng inyong pangyapak. Dala-dala ninyo ang inyong mga natututunan. Bit-bit ninyo
ang biyayang nanggagaling sa kaitaasan, sapagkat kung magkagayon, ang bawat isa nga sa inyo ay magkakaroon ng katagumpayan. Mga iniibig na mga kapatid, ito ang isang paalaala sa lahat at bawat isa, na kung kayo nga'y pumaparoon sa kanyang hapag, tunay ngang magalak at inyong matikman ang biyayang nanggagaling sa kaitaasan, una, sa inyong mga sarili, at kung ito'y nga'y mabunga, ay inyo rin naman may pagkakaloob sa mga nangangailangan. Mga iniibig na mga kapatid, magsipagpatuloy kayo, humayo kayo ng inyong mga lakad, bit-bit ang bandila ng dakilang Panginoon, upang nang sa gayon makita ng sanglibutan na ang kapayapaang nanggagaling sa kaitaasan ay dumarating at nagiging isa itong malago hanggang doon sa kung saan mayroong maraming mga kasiphayuan. Mga iniibig na mga kapatid, kayo nga'y dumudoon sa paaralan ng diwa, na kung anumang tiisin ay nararapat lamang na mapagtiisan at mapagtagumpayan ng bawat isa sa inyo. Na ang kagalakan naway may magpalagi sa inyong mga damdamin, na kayo'y nahahalina at kayo'y nagkakaroon ng biyayang nanggagaling sa kaitaasan, na kung saan ang inyong paglalakbay ay tunay ngang maging makahulugan, hindi lamang sa pagkakataong ito, bagkus hanggang doon sa kung saan ninanais ng bawat isa na marating at mabigyan ng parangal ang Panginoon, na siyang mapuri at maggabay sa lahat at bawat isa. Ito lamang ang aking maibabahagi sa mapalad na kaorasang ito. Naway ang inyong pagpapatuloy ay inaasahan ng kaitaasan, at ang inyong mga hinaing tulad ng nabanggit, kayo nga'y magnasa ng kaharian ng dakilang Panginoon, at ang lahat ng bagay ay susunod sa bawat isang nananagumpay ng mag-aaral. Muli, ang kapayapaan at ang pag-ibig at ang kababaang loob ang siyang maghahari sa lahat at bawat isa. Mula ngayon at magpakailanman, paalam. Ako ang inyong kapatid sa paturuan ng diwa, Miguel Arcangel. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na sa buhay ng tao, ang lahat ay mayroong kasaysayan, at ito ay nahahati sa 3 bahagi, kung saan ang pagiging musmos, pagiging kabataan, at ang pagiging katandaan. Lahat ng iyan ay pinagdadaanan ng tao. At kung paano ang isang musmos sa pagmulat ng kanyang mata ay nakita niya ang liwanag, at naroon sa kanyang mumunting kaisipan at sa kanyang puso, mayroong isang Diyos na nagbibigay ng liwanag, bagamat ang labi ay hindi makapagbigkas ng salita
na maibabahagi niya, ay naroon sa kanyang puso ang isang pag-ibig, kung kaya nga naroon ang ngiti at tuwa sa kanyang pagdilat pa lamang ng kanyang mga matang iyan. At nakita nga niya, naroon ang isang liwanag at naroon nga rin ang isang kasiyahan. At sa bahaging iyan, dumuon sa pagiging kabataan, naroon ang maraming pagtuklas. Naroon ang kasiyahan at kasiglahan na nawa sa kasiyahan na iyan ay dahilan ay ang paglilingkod sa Panginoong Diyos. At nawa ang mabilis na paghakbang ng mga paang iyan ay tunay nga na naroon patungo sa maraming paaralan at paglilingkod kung saan ang kalakasang iyan ay buong pusong ibibigay ng isang kabataan at lalo't higit sa kanyang pagtuklas ay makilala niya ng lubusan na mayroong isang Diyos na kung saan sa maraming panahon ay laging naghahanda ng kanyang dulang. At sa dulang na yan, aking mga minamahal na mga kapatid, tunay nga na maraming pagkain ang inihain sa lahat at bawat isa. At kayo nga, na lagi na'y naparirito, hindi na nga kayo mga panauhin, kundi kayo ay bahagi ng dulang na lagi na'y lalasap ng maraming pagkain na bagamat iba't iba ang lasa, tunay nga na magkakaroon kayo ng kabusugan. At sa kabusugan niyang aking mga minamahal na mga kapatid, naroon muli ang kasiglahan, sapagkat naroon ang tinatawag na kalagayang kabataan. At kung dumating naman ang panahon na naroon na at dalawang na ang kulay ng inyong mga buhok na tinatawag na katandaan, marami ng pag-aaral, marami ng pagsubok. At sa mga pag-aaral na iyan, nawa, ang maiiwan sa inyong mga susunod ay ang mga ginintuang aral at ang mabubuting mga halimbawa na tunay nga na laging tinatanaw ng mga sumusunod sa inyo. At lalo pa nga kayong magiging malakas bagamat naroon ang kahinaan ng katawan, sapagkat katulad nga ng isang tahanan na maraming panahon ang nagdaan, malalakas na hangin, bagyo at ulan, ganun din ang inyong mga katawang lamang iyan ay darating ang panahon na kung saan di bagat ang tahanan ay nabubulok ang mga bahagi at nasisira ang ibang bahagi nito. Ganun din ang katawan laman ng tao. Ngunit ang espiritu ay laging magiging malakas sapagkat naroon ang isang pananampalataya at ang isang paggawa na tunay nga ang bawat antas ng tao ay nakagagawa at naroon nga ang tunay na patnubay at gabay ng kaitaasan. Kung kaya nga aking mga minamahal na mga kapatid, wala ngang maliligaw sa inyo, wala ngang mag-iiba ng landasin, bagamat maraming pag-aaral ang darating sa lahat at bawat isa. At sa pag-aaral na iyan, naroon ang maraming katanungan, ngunit naroon din ang tumpak na kasagutan. Matanggap man o hindi ng aking mga minamahal na mga kapatid ang kasagutang iyan, yaan ang karapat-dapat ay pinagkaloob sa inyo. Sa inyong mga katanungan, yaan ang kasagutan. At kung dumating ang panahon na hindi pa ninyo maunawaan, aking mga minamahal na mga kapatid, patuloy at magpatuloy kayo sa maraming pakikipag-aral
Dumuong kayo sa maraming kapatiran na kung saan ang bahagi ng inyong karunungan ay inyong maipagkakaloob at ang bahagi rin ng karunungan nila ay maiuwi ninyo sa bawat sandali na ang inyong mga pangyapak ay duroon na at nakatapos na kayo ng inyong mga tungkulin sa bawat lunduyan na inyong pinuntahan. Aking mga minamahal na mga kapatid, nawa ang kasiglahang iyan ay magpatuloy sa lahat at bawat isa. At hindi lamang sa mga sandaling ito, kundi patuloy at patuloy, anuman ang dumating na tinatawag na dagok sa bansang ito, ay magpakatatag kayo sapagkat tunay nga ng isang tunay na mag-aaral na gumagawa ng may katapatan, ng puno ng pag-ibig, kailanman ay hindi iiwang ulila, kailanman ay hindi pababayaan. Bagkus, ang mga banal ay lagi nang liligid sa inyo upang ang mga kaisipan na iyan ay magkaroon ng kaliwanagan at ang mga pusong iyan ay magkaroon ng katatagan. Sapagkat sa kapanahonang ito, tunay nga na susubukin ang mga kaisipan na yan. Tunay nga na maraming damdamin ang mananahan sa mga pusong iyan. Ngunit kayo ay mananatili sa inyong paninindigan na kayo ay isang tunay na mag-aaral na natuto at matututo pa sa maraming dagok ng buhay na iyan sapagkat ang isang espiritistang patuloy at patuloy sa kanyang paglalakad patungo sa ninanais niyang makamtan, tunay nga na hindi niya iindahin ang maraming sagabal, ang maraming tinik na kanyang daraanan, bagkus ang mga dawag ay kanyang lilinisin upang sa gayon, tunay nga na ang hinahangad ng kanyang espiritu ay kanyang makamtan at ang hinahangad niya na dumuon sa kaharian ng Diyos ay marating niya na ang lahat ng sagabal na yan ay tunay na pagpapasalamat niya na ito ang naging dahilan upang siya ay maging matatag at lagi na'y titingala sa langit at kikilalanin na mayroong isang Diyos na sa Kanya ay tumutunghay. Hanggang dito ako. At muli, aking iiwan ang pag-ibig, ang liwanag, at ang kapayapaan na nagbubuhat sa isang Diyos na makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Paalam, ang iyong kapatid sa isang pag-aaral. Apostol Juan. Paalam. Sumainyo nawa ang pag-ibig at ang kapayapaan, ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig kong mga kapatid, tunay na ang lahat at bawat isa'y muling tinawag ng dakilang Panginoon, upang sa gayon kayo'y magpatuloy sa inyong paglilingkod, upang sa gayon kayo'y muling manampalataya sa Kanya. At ngayon na kayo'y patuloy na binibiyayaan ng bawat salita, ng bawat pag-aaral na tunay nga ninyong pinakikinggan. Kayo ay inaasahan ng dakilang Panginoon na kayo'y makinig at sa bawat pakikinig nyo nga na ito ay tunay ngang unawain ninyo ang bawat pag-aaral. At papaano nga ba mauunawaan ang isang mag-aaralang pag-aaral ng dakilang Panginoon? Sa pamamagitan nga lamang ba ng pagkinig? Aking mga iniibig kong mga kapatid, kung tunay nyo ngang nauunawaan ang pag-aaral na patuloy na ipinagkakaloob sa inyo,
ito'y inyong ipapakita sa inyong araw-araw na pamumuhay. Ito'y inyong ibabahagi sa inyong mga kapatid, sapagkat ito nga ang siyang karapat-dapat. At bilang kayo na nag-aaral sa paturuan ng dakilang Panginoon at patuloy na tumatanggap ng kanyang liwanag, ay naway kayo din ang magbahagi ng liwanag sa inyong mga kapatid, sapagkat kayo ay tatawagin ng isang mga mag-aaral ng dakilang Panginoon. Sapagkat saan nga ba kayo nagmula, aking mga iniibig kong mga kapatid? Hindi ba't sa dakilang Panginoon? At ang dakilang Panginoon na punong-punungan ng kabutihan at kaliwanagan. Nanaway kayo din na siyang lumalakad sa kanyang landas, ay magkaroon din kayo ng kaliwanagan sa inyong mga puso. Magkaroon kayo ng kabutihan at tunay ngang magkaroon kayo ng pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya nga ang siyang patuloy na hinahanap ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Katotohanan nga na kayo ay muling nagtipon-tipon upang sa gayon ninyo ngang matanggap ang biyaya na ipinagkakaloob nga sa lahat at bawat isa. Ngunit inaasahan din ng dakilang Panginoon na hindi lamang sa mapalad na araw na ito kayo ay tatanggap ng kanyang mga pag-aaral, kundi sa bawat panahon, sa bawat oras, na sa inyo ay ipagkaloob ay inaasahan na kayo ay magpapatuloy sa inyong paglilingkod at sa inyong pananampalataya, sapagkat ang pag-aaral ng dakilang Panginoon ay walang pinipiling kaorasan, walang pinipiling panahon. At kayo aking mga iniibig, kung mga kapatid, kung tunay nga kayong nananampalataya sa dakilang Panginoon at tumutupad sa inyong mga tungkulin, ay wala nga kayong pipiliing oras, wala nga kayong pipiliing panahon para sa inyong pananampalataya, sapagkat nalalaman nyo na nga na ang bawat panahon na ipinagkaloob sa inyo dito sa sanglibutan ay para sa dakilang Panginoon, na kailanman ay patuloy na nalilimutan ng lahat at bawat isa, sapagkat ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay patuloy na ngang nananatili sa bahagi ng sanglibutan na ito. Ngunit ano nga ba ang mas matimbang sa inyong mga puso, aking mga iniibig kong mga kapatid? Anong bahagi nga ba ang patuloy ninyong ninanais na magkaroon ng kaunlaran at tunay na hinahanapan ng kapayapaan? Katotohanan na ang bahagi ng dakilang Panginoon at ang kanyang mga pag-aaral ang patuloy na bumubuhay sa lahat at bawat isa. Ang patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa lahat at bawat isa na kailanman ay hindi nyo nga makikita, hindi nyo nga madarama dito sa sanglibutan na ito, sapagkat ano nga ba ang ibinababa ng sanglibutan na ito sa lahat at bawat isa? Hindi nga ba't puro kasakitan? Hindi nga ba't puro kadiliman? Na siyang patuloy na sinusundan ng lahat at bawat isa, sapagkat ang isang ako ay patuloy na naghahanap nga ng kasiyahan, tunay na naghahanap ng kabuuan sa kanyang mga sarili at hindi niya nga nakikita ang bahagi ng dakilang Panginoon na nasa kanyang harapan at patuloy na hinihintay ang kanyang pakikiisa. Aking mga iniibig kong mga kapatid, naway makita nyo nga ang kahalagahan ng pag-aaral na sa inyo ibinaba, sapagkat kayo na siyang nakakatanggap
ay tatawagin ng mapapalad sapagkat sa inyo'y patuloy na ipinagkakatiwala ng dakilang Panginoon ang kanyang mga pag-aaral at patuloy ngang ipinagkakaloob niya sa lahat at bawat isa ang kakayahan na siyang makabahagi at tunay na liwanag na nagmumula sa kaitaasan. Kaya't kayo ay maging isang tapat na mag-aaral at tunay nga kayo ay magsikap. Kayo ay tunay nga maging isang tapat na mag-aaral ng dakilang Panginoon sapagkat bago nga kayo tawagin isang mag-aaral ng dakilang Panginoon, kayo muna ay tunay ngang mananampalataya sa kanyang harapan. At ito ang siyang pinagmumulan ng isang pag-aaral, ang inyong pananampalataya. At kung tunay ngang makikitaan nga kayo ng tapat na pananampalataya sa dakilang Panginoon, ay tunay nga kayong tatawagin isang kamanggagawa ng dakilang Panginoon. Ngunit ang isang kamanggagawa ng dakilang Panginoon ay tunay nga patuloy na tumutupad sa kanyang mga tungkulin. Kayo nga ba ito, aking mga iniibig kong mga kapatid? Katotohanan ngang nalalaman na ninyo ang inyong mga tungkulin. Tunay nga na sa bawat pag-aaral ninyo ay namulat na ang inyong mga sarili. Namulat na ang inyong mga espiritu sa mga pangangailangan ninyo. Sa bawat tungkulin na ipinagkaloob sa inyo ng dakilang Panginoon. Ngunit hihintayin niyo pa nga ba ang panahon na kayo ay bumalik sa dakilang Panginoon upang sa gayon kayo ay tunay nang tumupad ng inyong mga tungkulin? Aking mga iniibig kong mga kapatid, naway wag na nga ninyong hintayin na kayo ay mawalay dito sa sanglibutan na ito upang sa gayon ay tanggapin ninyo ang kanyang pag-aaral, upang sa gayon kayo ay makipag-aral sa bawat araw. Sapagkat aking mga iniibig kong mga kapatid, ang dakilang Panginoon ay patuloy na naghihintay sa lahat at bawat isa upang sa gayon ang inyong mga sarili ay inyong ibigay sa Kanya at tunay na palayain ang inyong mga espiritu sa Kanya. Sapagkat katotohanan nga na ang dakilang Panginoon ay patuloy na naghihintay sa sinumang nagnanais na siyang pumaroon sa Kanya. Kayo nga ba'y nagnanais na pumaroon sa dakilang Panginoon? Ngunit sa pagpaparoon nyo nga sa Kanya ay iwanan ninyo ang bahagi ng sanglibutan na ito. At sa pagbabalik nyo nga sa Kanya, anong handog nga ba ang maibibigay ninyo sa harapan ng dakilang Panginoon? Anong kaunlaran nga ba ng inyong mga espiritu, ng inyong mga ako, ang siyang maibibigay ninyo sa dakilang Panginoon upang sa gayon matawag ng inyong paglalakbay ay tunay ngang nagtagumpay? Aking mga iniibig kong mga kapatid, katotohanan nga na wala pa ngang nagtatagumpay sa bawat tungkulin na ipinagkaloob ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang isang mag-aaral na tunay na nananatili dito sa sanglibutan na ito ay patuloy ngang nalilimutan ang bawat bahaging ipinagkaloob sa Kanya. Ngunit kayo, aking mga iniibig kong mga kapatid, naway wag nga ninyong limutin ang bawat pag-aaral na sa inyo'y ibinabahagi, na ito inyo lamang pakikinggan. At sa susunod na araw, nananatili pa rin nga ba sa inyo ang pag-aaral at salita
na ipinagkakaloob ng kaitaasan sa inyo, aking mga iniibig kong mga kapatid. At ito nga ang siyang naway matutunan ng lahat at bawat isa na kayo ay patuloy na binibiyayaan. Kaya't naway tanggapin niyo ito at tunay na pahalagahan sapagkat hindi nga lahat ay nakatatanggap ng pag-aaral ng dakilang Panginoon. Kaya't naway kayo ay tunay nga buksan ninyo ang inyong mga palad upang sa gayon ay matanggap ninyo ang bawat kabiyaya, ang bawat liwanag na nagmumula sa kaitaasan. At hanggang dito na lang at sa muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siya nawang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Ako ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakaloob at ibinabahagi sa lahat at bawat isa na patuloy na ginagampanan ng kanilang mga tungkulin sa harapan ng dakilang Ama, sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailanman. Kayo ay sinaguan ng mga banal na espiritong mga alay upang ang kalungkutan na iyan ay mapalitan ng kaligayahan, upang ang kabiguan ay mapalitan ng bagong pag-asa, upang anumang uri ng mga pagsubok na dumating sa isang ako ay inyong mapaglabanan at mapagtagumpayan sa harapan ng dakilang Ama. Katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Ang pagsubok, ang mga tiisin na iyan, tunay, ito ang makapagpapatatag ng inyong pananampalataya. Nang dahil sa mga pag-aaral, mga pagsubok na dumarating sa isang ako, natututo ang isang ako upang lumapit, makipag-ugnayan, at manalangin sa harapan ng dakilang Panginoong Diyos. Tunay na ang bawat isa ay dumadaan sa pagsubok. Walang sino man ang nakatatakas sa ganitong kalagayan. Hindi upang ang bawat isa ay mawala ng pag-asa at gumawa ng mga kasalanan o humiwalay sa harapan ng dakilang Ama. Hindi bagkus ito ay nagtuturo sa bawat isa upang lalong kumapit sa tunay na puno ng ubas, upang matutunan ang bawat salita na sa inyo ay binabahagi, upang maunawaan ng bawat isa na kayo ay galing sa Ama. At ang sanglibutan na inyong ginagalawan,
Tunay na ito ay inyong iiwan, aking mga minamahal na mga kapatid. At sa papaanong kalagayan, ang aking mga iniibig na mga kapatid, upang ang pananampalatayang iyan ay tumibay na tulad sa isang batang buhay. Ano ang kinakailangan gawin ng isang ako upang ang mga tiisin at pagsubok na dumarating sa kanyang buhay ay kanyang mapagtagumpayan? Ito ang pag-aaral na sa inyo ay binabahagi ng kaitaasan upang sa gayon sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan na ito, ang bawat yapak ng aking mga iniibig na mga kapatid ay naaayon sa daan na itinuro ng dakilang Panginoon. Kung kayo ay nagugulumihanan, nalulungkot, nawawala ng pag-asa, pumunta kayo sa isang tabi, manalangin, humingi ng tulong, at higit sa lahat, magpuri at magpasalamat sa harapan ng dakilang Panginoon. Bukas ang pintuan ng dakilang Ama sa lahat at bawat isang nangangailangan at humihingi sa kanyang harapan. Pumatok kayo at kayo ay pagbubuksan. Humiling kayo at kayo ay bibigyan. Humingi kayo ng kapayapaan. At tunay na kayo ay bibigyan ng kapayapaan. Kung kayo ay nagugutom, kayo ay bubusugin ng kaitaasan. O ang inyong paligid, o ang sanglibutan na ito, kayo ay hinahatak pababa. Tumindig kayo at manatiling matatag sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang daan ay tinuro ng dakilang Panginoon. Tunay na ito ay makipot at maraming sagabal. So bakit katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa? Magaan ang pamatok ng dakilang Ama. Bakit kayo nahihirapan sa buhay na ito? Bakit kayo nawawalan ng pag-asa? Lumiliit ba ang inyong pananampalataya sa tuwing kayo ay nagkakaroon ng mga tiisin at pagsubok sa inyong buhay? Mga minamahal kong mga kapatid sa isang pag-aaral. Mga galak kayo sa tuwing nagkakaroon kayo ng mga tiisin at pagsubok sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat dito, o ito ang kaparaanan upang kayo ay muling makabalik sa sinaupunan ng dakilang Panginoon. Ito ang kaparaanan upang kayo ay magkaroon ng pakikipag-ugnayan upang maalala ng bawat isa kung saan kayo nagmula at kung sino ang lumikha sa bawat isa. Ito ang nagbibigay daan upang ang bawat isa hindi makalimot, kundi bagkus kayo ay magkaroon ng pag-asa, ng pagkakataon upang muling makabalik sa sinaupunan ng dakilang Panginoon.
Sa tuwing dumarating ang mga pagkakataong ito, aking mga minamahal na mga kapatid, ang banal na gawain na inyong pinupuntahan, dinadaluhan, tunay ito ang magbibigay liwanag sa daan na inyong tinatahak. At ang mga salita, mga katotohanan at karunungang ipinagkakalob sa pamamagitan ng mga banal na espiritu ang mga aliw, ang siyang tunay na inyong magiging sandata sa bawat panahon na dumarating sa inyong buhay dito sa sanglibutan na ito. Hindi lamang sa kalungkutan, hanggang sa inyong kaligayahan. Naway ang bawat isa ay manatili na nakakapit sa tunay na puno ng ubas, na anumang uri ng kalagayan ng inyong buhay dito sa sanglibutan na ito, maginhawa man o kahirapan, naway kayo ay hindi makalimot, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat marami sa mga mag-aaral na kapag dumating sa Kanya ang kaligayahan ayon sa laman, sila ay madaling matukso, nagkakaroon ng kabiguan sa kanilang mga sarili, nakalilimot at nakagagawa ng kasalanan. Kung magkagayon, kung dumating sa inyo ang mga pagkakataon na kalagayan na iyan, kayo ay manatili na dumodoon sa daan na itinuro ng dakilang Panginoon. At ang bawat salita, bawat karunungan na inyong naririnig ay hindi manatili sa inyong mga sarili, kundi ito ay inyong maisagawa, aking mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat ang pananampalatayang walang gawa ay baog sa harapan ng dakilang Ama. Kung magkagayon, sanayin ninyo ang inyong mga sarili na gumawa ng naaayon sa banal na katuwiran ng dakilang Panginoon. Panatilihin ninyong malinis ang inyong mga puso at dalisay. Ang inyong mga puso at kamay, aking mga iniibig na mga kapatid. Sanayin ninyo ang inyong mga sarili na kayo ay nag-iisip at gumagawa ng naaayon sa mga turo at halimbawa na ipinaghalo ng kaitaasan. Oo, ang sanglibutan na ito, tunay na kayo ay susubukin, bibigyan ng mga pag-aaral. Subalit naway ito ay hindi maging hadlang upang kayo ay magtagumpay, upang ang bawat tungkulin na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan ay inyong mapagtagumpayan. Ito ang pag-aaral, ang tinapay ng buhay, at ang mabuting balita na sa inyo ay pinagkakahalo ng kaitaasan. Naway, sa inyong pag-alis, sa inyong paglalakbay, dala-dala ng aking mga iniibig na mga kapatid, ang mga salita, katotohanan, at panatilihin ninyo na kayo ay naroroon palagi sa kapayapaan ng may pag-asa upang sa gayon anumang uri ng mga pagsubok na dumating sa isang ako o sa inyong mga sarili, ito ay inyong mapagtagumpayan at manatili kayo sa liwanag na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan. Ipinagkakalob ng kaitaasan
sa lahat at bawat isang narito ang pag-asa. Maghari nawa sa inyo ang kapayapaan, ang pag-ibig, mula ngayon at magpakailan. Ang inyong tagapagturo, Espiritu Santo, mahang karotohanan. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking ibinabati sa bawat isa ngayon at magpakailan paman. Aking ngang mga iniibig na mga kapatid, naway dumating muli ang pagkakataon sa inyong mga kalagayan upang alalahanin ang bahagi ng dakilang Panginoon. Nasa inyong pagparito upang maging kaisa ng dakilang Ama sa kanyang piginang inyong mga puso't isipan ay naririto rin, sapagkat ang kanyang kagalakan ay handang-handang ipagkaloob sa inyong mga palad. Naway ang inyong mga sarili tulad sa mga lukbutan na malinis, na labhan, at handang tanggapin ang mainam na saplot na nanggagaling sa dakilang Panginoon. Upang ang bahagi din sa inyong mga sarili na natamlamsikan ng bahagi ng sanglibutan sa pamamagitan ng kalinisang nagmumula sa dakilang Ama. Ang inyong mga ayos ay muling manumbalik sa kabanalan at kaluwalhatian. Ang mga kaisipan, ang mga damdamin na siyang pangunahing nagiging sandata ng isang ako sa kanyang pamumuhay sa sanglibutang ito. Ang siyang itinuturo sa inyo na maging mapino aking mga iniibig, upang ang inyong mga kalagayan ay hindi kasangkapanin ng pagtatalong sira ng inyong kapwa. Kung hindi ang bahaging naitanim sa inyo ng kaitaasan, ganon din ang bagong bihis sa tuwina ang madama ng inyong kapaligiran. Sapagkat kayo'y dinudulutan ng mabuting kabiyayaan ng langit, upang sa pamamagitan ninyo aking mga iniibig ay maging kasangkapan ng kaluwalhatian ng dakilang Diyos, na ang ebanghelyo ay maging buhay sa inyong paggawa, na ang salita ng dakilang Ama ay maging salita nyo rin, na ang pag-iisip ng may kaamuhan ay ganun din nga ang inyong mga palad na gagalaw habang kayo ay nabubuhay sa sanglibutan ito. Bakit ganito ang paalala aking mga iniibig? Sapagkat tunay na ang sanglibutan habang lumalakad ang panahon, patuloy din ang paglalahad ng kanyang mukha. At kung hindi mag-iingat ang bawat isa sa inyo, hindi malayo na kayo man ay kasangkapanin ng kahinaang ito. Ngunit ang pag-ibig ay patuloy na ipinagkakaloob ng dakilang Diyos. Kayo'y tinatawagan sa tuwina. Kayo'y binibigyan ng pagkakataon upang maging kaisa ng dakilang Panginoon, upang ang bahaging ito ay inyong may takwil sa inyong mga kalagayan, at ang pupulutin lamang ay ang bahagi ng pagtuturo
ng dakilang Panginoon. Ganyan kayo iniingatan ng kaitaasan, aking mga iniibig. Na sa tuwina ng inyong mga puso'y nakakaramdam ng pag-alinlangan, muling ibinabalik ng dakilang Ama sa pamamagitan ng kanyang mga turo at aral upang maalala ninyo na ang Diyos kailanman hindi nagtuturo ng hindi matuwid, kung hindi bagkus kayo ay tinatawagan upang maalala ng inyong mga espiritu ang tamang aral patungo sa dakilang Panginoon. Kaya't kung ano paman ang nagaganap sa inyong kapaligiran, aking mga iniibig na mga kapatid, naway ang inyong mga puso't isipan ay manatili sa turo ng dakilang Panginoon, kung papaano ang pagpapahayag ng pag-ibig, kung papaano ang pagpapakilala ng kapayapaan at kaamuhan, ganun din ng kababaang loob. Ito ang manatili sa inyong mga puso, upang din ang inyong mga espiritu ay hindi na mahirapang ayusin ang inyong kabuuan. At ang liwanag na tamsik na patuloy na sa kanya ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon, maging sapat ang kalakasan upang kayo'y iiwas sa mga bahaging hindi karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon. Kaya't ito sa tuwina ang inyong alalahanin, habang kayo'y gumagawa, habang kayo'y binibigyan ng pagkakataong lumakad sa sanglibutang ito, na ang pag-aaral sa Diyos ay ang pag-aaral sa kabutihan, na ito ang laging manatili sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban, na maging kaisa ng dakilang Ama upang panatilihin ang harmonya ng kabutihan sa inyong mga sarili. Muli, dito ko iiwan sa inyo ang mapalad na pag-aaral sa umaga. At naway, ang pag-ibig ng dakilang Panginoon ang sa inyo ay manatili ngayon at magpakailan paman. Paalam ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral. Miguel Arcangel. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan paman. Mga iniibig na mga kapatid, buhat pa nung unang panahon ng pagkakalikha ng langit at ng lupa at ng lahat ng bagay, kayo ay inibig ng dakilang Panginoon. Sapagkat ginawa niya ang lahat ng bahagi ng sanglibutang ito upang inyong maging kasangkapan ng inyong pag-aaral patungo sa dakilang Panginoon, upang maging kaparaanan, upang maging susi ng kaunlaran ng isang tao dito sa sanglibutan. Ngunit sa mahabang panahon ng inyong pakikipag-aral, ano na nga ba ang inyong natutunan? Kayo ay naging marunong sa maraming bagay buhat dito sa sanglibutan. Kayo ay natuto at nagpalago ng yaman. Kayo ay nagbunga ng marami ayon din naman sa bunga sa sanglibutang ito. At dito'y kayo ay nagpapatuloy at nagiging kalakasan ng lahat at bawat isa, sapagkat nandito ang kasaganahan ng isang tao. Ngunit katotohanan niyang aking sasabihin, mga iniibig na mga kapatid, na anumang bahagi na inyong daladala dito sa sanglibutan ay tulad lamang sa isang kasuotan, tulad lamang sa isang damit,
na ito'y patuloy ninyong papalitan at patuloy nga ninyong aalisin sa bawat kabuhayan na naririto kayo dito sa lupa. At ang inihahanda ng kaitaasan na buhay, ayon sa kaitaasan, ayon sa Espiritu, ang siyang inyong dapat na mapaghandaan, mga iniibig na mga kapatid. Tulad nga ng bawat musmos, kayo ay nangatuto. At dito'y kayo nabubuksan na sa bahagi na mayroon ang kaitaasan. At hindi na nga kayo tatawaging mga mangmang. Mga iniibig na mga kapatid, kayo nga ba ay naghahanda sa buhay kapiling ang dakilang Ama? Kayo nga ba ay nagkakaroon ng pagtitiyaga at pagsisikap upang kung darating man ang panahon ng paghihiwalay ng isang katawang laman sa isang espiritu, dito'y nahahanda ang lahat at bawat isa na magbalik muli sa sinapupunan ng dakilang Panginoon. At dito, mga iniibig na mga kapatid, ang lahat ng tao ay nagugulumihanan. Ang lahat nga ay nagkakaroon ng pagtatulong sira. Ang lahat ay nagkakaroon ng katakutan, pangangamba, mga bagay na nagpapagalaw ng kanyang kaisipan, damdamin at kalooban, sapagkat ito ang bagay na hindi nakikita. Ngunit sinasampalatayanan ng lahat at bawat isa. Ngunit kayo naniniwala at nagkakaroon nga kayo ng masigasig na pag-aasam sa inyong mga espiritu. Ngunit mga iniibig na mga kapatid, kung hindi nga ninyo bubuhayin ng isang ako na yan, kung hindi nga muna ninyo makikilala ang inyong mga sarili, ay hindi nga ninyo matutuntun ang daan patungo sa dakilang Panginoon. At mananatili ang kalagayan ng lahat at bawat isa dito sa lupa, sapagkat ano nga ba ang inyong natutunan? Ang buhay ayon sa laman. Mga iniibig na mga kapatid, iwaksi nga ninyo ang bawat alitigtigin na mayroon ng sanglibutang ito. Bigyan nga ninyo ng pagkakataon ng inyong mga sarili sa pananalangin, pagganap ng inyong mga tungkulin, paggawa sa kalooban ng dakilang Panginoon. Sapagkat ito ang bagay na siyang maglilinis sa bawat alitigtigin na iyan. Sapagkat ito ang bagay na makapagbibigay kalayaan sa isang espiritu na yan, na makilala niya ang Panginoon at siya rin sa kanyang sarili matutunan niya kung saan siya patutungo. Mga iniibig na mga kapatid, kayo ay binibigyan ng pagkakataon ng kaitaasan, sapagkat nalalaman na nga ng kaitaasan na sapat na ang bahagi na inyong dapat na matutunan upang makatanggap na nga kayo ng bahagi na buhat sa kaitaasan. Kayo ay naging mabuti sa inyong kapwa. Nagkaroon kayo ng maraming paggawa na kabutihan na inihandog nga ninyo sa inyong mga sarili at sa inyong kapwa. Panahon na upang sa bawat kaakuhan na yan, ang inyong mga espiritu ay magkaroon ng kaganapan upang ang biyaya ng Espiritu Santo na siyang bumababa sa lahat at bawat isa ay inyong matanggap, inyong makilala at maunawaan. Mga iniibig na mga kapatid, ang panahon ay pinagkakaloob ayon lamang sa sukat ng bawat kapanahonan na inilagak at itinakda ng dakilang Ama. At kung kayo nga ay nagkakaroon ng kasiraan sa inyong mga sarili, ano nga ba ang gagawin sa bawat kasiraan na yan? Ito ay puputulin. Ito ay hagis sa apoy at mga susunog. Ito ay tatanggalin upang ang bahagi ng banal, ang bahagi na siyang malinis, payak, at buhat sa dakilang Panginoon, ang siyang mangibabaw at magkaroon sa inyo ng kaganapan ng pagkakilala ng bawat kaakuhan na yan.
mga iniibig na mga kapatid. Ang buhay na inyong nilalakaran dito sa lupa ay tulad lamang sa isang salamin, na ang salamin na yan ay inyong nakikita ang bawat bunga ng inyong mga gawa, ang bawat bunga ng inyong mga pagnanasa, bunga ng bawat inyong paggalaw sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban. At malibang maialis nga ninyo ang lahat ng bagay na iyan na buhat sa tao, ay doon lamang ninyo mauunawaan ang tunay na kahilingan ng isang espiritu na siya rin ay makabalik sa paanan ng dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking bahagi. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ng lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanpaman ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam.